Favorite moments ko po na kasama si Aaron sa church is nung bata pa siya na nasa Sunday school pa siya kasi nung time na yon is hindi pa po sila gaano malipot. Yun po yung hinahawakan namin na mga estudyante na sobrang masunurin pa sa mga teachers nila. Sila yun ni Aaron, sila Christian. Ah, Maganda sila noong hawakan dahil nasunod pa sila sa mga grupo. Tapos, ang paboritong gawin ni Aaron is mag-basketball, mag may sariling mundo, maglalaro naman kung ano man yung gusto niyang laruin sa cellphone niya. Tapos, ang mga ayaw naman niya is yung bungangaan. Yung binubungaan siya, dapat pag pinakausap mo lang siya is may nahon ka lang para hindi kayo mag-aaway. Yun lang. Ang pagkakilala ko kay Aryan, isa siyang malambing na bata, matanong, palatanong siya, hindi kanya titigilan hanggang wala siyang nakukuhang sagot galing sa'yo, at isa rin siyang mapagmahal na pamangkin. Ayun. At pwede mo rin siyang magiging kakwentuhan pagka meron kang problema, pag labasan ng sama ng loob, nakikinig din siya. At grateful ako sa kanya dahil isa siya sa mga encouragement ko sa sa paglingkod sa Panginoon, kasi nakikita ko sa kanya dati na hindi talaga siya natutulog hangga't hindi siya nagbabasa ng Biblia, kasi ang dati nung nasa church pa siya, ang ginagawa niya talaga lang, school, church, bahay, ganun. Kaya isa siya sa mga encouragement sa akin dati, at natutuwa sa mga ginagawa niya, kasi yung ibang mga bata dati halos nasa galaan siya, bahay, church lang talaga, at saka school. Kaya nalungkot ako nung nawala siya sa church. Nalungkot ako kasi syempre, siya yung tinitingnan ko. Isa din siya sa mga tinitingnan ko bilang isang Kristiyano na nagpapatuloy kahit anong mangyari, na kahit pinapagalitan siya ng daddy niya, lagi siyang pinapagalitan dati. Kasi gabing-gabi na, nasa church pa rin siya. Nandun pa rin yung eagerness niya sa paglingkod sa Panginoon. Kaya, yun. Sana, prayer ko sa kanya na bumalik uli sa Panginoon at magkaroon uli ng init sa paglingkod sa Kanya. At natutuwa ako dahil sa pa-comeback program ng church. Sana ito'y magiging way para bumalik uli siya. Yun lang. Yung isa sa hindi ko makakalimutan na moment namin ni-reflect ay yung pag-station number namin dalawa. Na meron dating fellowship at kami yung mag-special number. Galit na galit siya sa akin kasi nga, ewan ko kung wala sa tono o wala sa tempo. Basta galit na galit siya sa akin kapag kami yung dalawa yung kumakanta. Minsan nga, hindi pa nga natatapos yung Christ Live Within Me. Yun. At yung bagay naman sa church na nakikita ko, kapag nakikita ko ay yung naalala ko siya kapag nakikita ko ay yung piano. Yung music pa rin, di ba? Kasi mahilig. Hindi naman kami mahilig sa music. Yun. Kapag nakikita ko yung piano, naalala ko siya kasi mahilig din siya mag-piano. Mahilig din siya mag-gitara. Mahilig din siyang kumanta. Yun, isa yung ko kung pinaka-namimiss doon na nakikita ko siya sa harap, kumakanta, o kaya nagsusunod. Yun, prayer ko lagi sa kanya, prayer ko lagi sa Panginoon na
isang araw ay makikita ko siya ulit na kumakanta sa harap. Naway makabalik siya. Alam ko naman sa puso niya na namimiss din niya yun, yung paglilingkod sa Panginoon. May mga bagay na hindi natin inaasahan na nangyayari, mga pangyayari na hindi natin makontrol. Pero, naniniwala ako na makakabalik din siya sa paglilingkod ulit sa Panginoon. Kailangan lang nangyayari, tanggapin yung mga nangyayari. Patawarin din na yung kanyang sarili. Ayun. Sana makabalik siya muli at maglingkod siya muli sa Panginoon. At yun naman yung purpose natin dito sa mundo bilang Kristiyano ay dapat na maglingkod tayo sa Kanya. Ay, Craig, alam ko, naririnig mo ito, napapanood mo ako, bago man lang dumating ang Panginoon, sana makabalik ka na sa Kanya. Yung relasyon mo sa Panginoon sa Kristo ay makabalik muli. Magbalik muli yung relasyon mo sa Kanya. Dahil kahit anumang mga marating natin sa buhay, kung wala ang Panginoon sa Kristo sa buhay natin, ay baliwala lahat ng walang ito. Bawat tagumpay natin, baliwala kung walang Panginoon sa Kristo. At mahirap magtagumpay na wala siya sa buhay natin. Yun lang. Sana magbalik ka na. Ako si Grace Perit, kapatid ni John Ray Perit. One moment na hindi ko makakalimutan is yung kasama pa namin siya sa church na kumpleto kaming magkakapatid. At nakakasama pa namin siya sa mga ministries. Mga pagkakataon na namimiss ko siya, kasama siya sa church. Ay yung sa mga ministry na pinaka-active siya is street preaching. Hindi hanggat free siya, nakikita ko talaga siya na hinihiram niya yung motor ko na maka-attend siya o makapunta sa mga street preaching na alam ko yun yung naging kahinaan niya before, yung mag-speak sa maraming tao. And one thing that reminds me of him ay yung paborito niyang mangga. Lagi ko na kapag may mangga yan, mawala na yan ilang segundo, wala na, ubos na yung mangga sa bahay. Yeah. Ay, ako pala si Odessa Fernandez. Ako po yung mother ni Christian David Moral. Ang pagkakilala ko kay Christian bilang isang anak, siya yung batang tahimik lang pag sa bahay. Pero kapag dating sa mga kaklase niya, kaibigan, siya naman tumadaldal. Siya yung batang mas gustuhin mag-isa, mas gustuhin matulog. Hindi siya showy, lalo na dun sa pagmamahal. Bilang ako ay nanay niya, hindi niya pinapakita na importante ako o hindi niya pinapakita na pinapahalagan ako. Pero magugulat ka na lang, mahilig siya magpa-surprise ng simple. Kahit na isang letter lang o kahit na sa simpleng paraan, sinusurprise niya ako. Kaya thankful din ako dahil kahit ganun si Christian, naramdaman ko din yung pagmamahal niya bilang isang anak. Ang namimiss ko naman sa kanya, syempre, na magkasama kami palagi sa simbahan kasi mula nung dumating ako sa church na ito, kasama ko na si Christian. Baby pa lang siya, kasama ko na siya. Hanggang sa nagiging, I think 14 years old, kasama ko siya palagi sa lahat ng gawain, sa lahat ng activity dito sa simbahan, sa worship, sa prayer meetings, sa soul winning, sa sport. Meron kaming sports fellowship before, so kasama pa rin siya. Sa lahat ng activity, kasama ko siya. Kaya yun yung namimiss ko ngayon dahil hindi na ulit nangyayari dahil may sarili na siyang pag-iisip, may sarili na siyang gusto. Yun yung nalulungkot ako bilang nanay niya dahil
naramdaman ko na talagang yung panghihina niya espiritual, yun yung talagang nag-alala ako dahil sayang yung panahon na yung hindi na ipagpatuloy, yung nagkaroon siya ng gap doon sa spiritual niya. Kaya yun yung pinaka-ultimate prayer ko ngayon, na sana muli siyang magbalik sa Panginoon, muli siyang maglingkod sa Panginoon, at ang desire niya dati na magkaroon siya ng parte sa pagpapiano, sana maibalik yung init ng kanyang puso na paglingkuran ang Panginoon. Sana, Christian Dave, itong time na to ay huwag mong sayangin yung opportunity na ibinigay ng Panginoon sa'yo. Yung second chance na muli kang makabalik is bigyan mo siya ng pagpupursige, bigyan mo siya ng time, labanan mo yung pagkamahiyain mo, labanan mo yung pagiging mapag-isa mo palagi, buksan mo yung kaisipan mo, buksan mo yung puso mo na naandyan ang Panginoon nakatingin sa'yo, na kung ano man yung mga labor na gagawin mo sa Kanya, hindi ito magiging masayang lang, kundi ito ay magkakaroon ng bunga in the future. Mahal ka ng Panginoon, Christian. Nawa makita mo din yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay mo, kung paano ibinigyan ka niya ng biyaya sa araw-araw. Yun yung encourage ko sa'yo, na kahit marami kang mga lapses sa buhay na ginawa mo sa Panginoon, still ang Panginoon, yung blessing at biyaya niya is patuloy na nagkakaroon ka, patuloy na binibigyan ka. Katulad na lang ng kalakasan mo, kasi napahilig ka ngayon sa pagbabike, nakakarating ka kung saan-saan. Sana magkaroon ka rin ng time sa Panginoon, na mag-double effort ka na paglingkuran mo siya, na hindi pa huli ang lahat, kundi may pag-asa pa na paglingkuran mo siya. Mahal ka ng Panginoon, Christian. At mahal din kita bilang ako ang nanay mo. Palagi kitang sinasama sa prayer na muli magkasama muli tayo sa panambahan. Yun lang. Ako po si Rihanna Natividad, kapatid po ni John Ray Natividad. Ang blessing or wisdom po na natutunan ko mula sa kanya noon is yung mga lagi niya pong pag-a-advise sa amin, pagsasabi niya sa amin ng mga aral mula sa salita ng Diyos. Lagi niya pong pagsabi sa amin kung ano po yung dapat naming iwasan bilang isang Kristiyano, kung ano po yung dapat naming tigilan bilang isang Kristiyano. At hindi lang po ako yung may natututunan, kundi yung mga kapatid ko rin po, si Randall, tsaka yung ate ko po, na ayun po, bilang isang pagiging kuya niya, blessing po yun sa amin na kung nakakilala po siya sa Panginoon, at hindi niya po hinahayaan din na siya lang po nakakaalam, kundi may sinishare niya rin po sa amin kung ano po yung dapat namin gawin bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya. Malaking blessing po yun. At kung nasa harapan ko man po si Kuya ngayon, ang gusto ko pong sabihin sa kanya is, Kuya, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi isa ka sa mga ginamit niya para makapagsimba kami at makapunta kami sa church, at hindi lang makapag-church kundi makakilala kami sa Panginoon. At ngayon, nagpapatuloy kami magkakapatid, magpipinsan, at ngayon, namimiss ka na namin. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanya?
Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan ba ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran?